Isang masno na gabi sa liblib na lugar sa South Korea ay pinakitang nakaparada si Joo-hyun sa gilid ng kalsada dahil na-flat ang gulong ng kotse niya. Maya-maya pa, habang kausap ang fiancé niyang si Soo-hyun na noon ay naka-duty bilang isang special agent ay may dumaan na isa pang sasakyan. Bumaba ang isang lalaki mula dito at ang lalaking ito ay nagngangalang Kyung-chul. Inalok nito ng tulong si Joo-hyun pero tumanggi si Joo-hyun dahil tumawag na daw siya ng tow truck. Kaya agad namang bumalik sa van si Kyung-chul. Nililibang naman ni Soo-hyun si Joo-hyun habang naghihintay sa tow truck kung saan kinakantahan niya to pero naantala to nang dumating ang mga kasama niyang agent. Habang nagtataka naman si Joo-hyun dahil nandun pa rin yung van ni Kyung-chul. At nang inilawan niya to ay biglang lumabas si Kyung-chul upang atakihin siya. Sinubukan niyang tumakas pero nabarahan yung pinto ng kotse kaya tuluyan siyang napaslang ni Kyung-chul. Dinala siya ni Kyung-chul sa bahay nito. Nakiusap si Joo-hyun na huwag siyang patayin dahil buntis pala siya. Pero imbis na maawa ay tinuluyan siya nito. Matapos ay chinap-chop siya nito pero di sadyang nahulog yung engagement ring niya at ito ang magpapabago sa buhay ng walang hiyang si Kyung-chul. Kinabukasan ay natagpuan ng mga naglalarong bata sa ilog ang tenga ni Joo-hyun. Kaya nung araw din na yun ay hinalughog ng otoridad ang buong lugar. Dumating doon ang tatay ni Joo-hyun na si Chief Jang, isang retired police chief officer. Di nagtagal ay dumating na rin doon si Soo-hyun na talagang puno ng kalungkutan at pagkabigla. Di nagtagal at natagpuan na rin ang iba pang parte ng katawan ni Joo-hyun. Pinilit nilang huwag palapitin ang tatay ni Joo-hyun pero di sadyang nahulog ang ulo ni Joo-hyun sa mismong harapan nila. Kaya lalong nabalot ng lungkot si Chief Jang at napuno naman ng galit ang puso ni Soo-hyun. Kaya nung araw ng libing ay sumumpa si Soo-hyun na gaganti siya doon sa killer at ibabalik niya ng 1000 beses ang sakit na naranasan ni Joo-hyun. Kaya humingi ng 2 linggong leave si Soo-hyun upang magbakasyon umano pero ang totoo ay hahanapin niya lang yung killer. Ginamit naman ni Chief Jang ang koneksyon niya upang makuha ang mga impormasyon ng mga suspect. Nakipagkita siya sa kasama niyang agent upang humingi ng capsule na GPS tapos ay agad niya ng inisa-isa yung mga suspect. Nagsimula siya sa isang manyak na dating may mga kaso ng rape. Pero hindi ito yung killer kaya binasag niya na lang ang itlog nito. Ganon din yung pangalawa niyang pinuntahan dahil hindi rin ito yung killer. Kaya naisipan niya na lang munang magpahinga pero di niya kayang matulog nang hindi ito nahahanap kaya pinasya niyang ipagpatuloy ang paghahanap. At sa pagkakataong ito ay si Kyung-chul na ang target niya. Habang si Kyung-chul naman ay may bago na namang bibiktimahin. Isang babaeng inabot ng gabi sa liblib na lugar. Dumaan si Kyung-chul gamit ang school van na service niya sa trabaho at isinakay niya yung babae dahil wala na tong ibang masasakyan sa mga oras na yon. At habang nasa madilim na lugar ay naglabas siya ng tubo at pinalo niya yung babae. Kinatay niya din ito matapos ay nag-ayos pa siya at nakuha niya pang maggitara. Si Soo-hyun naman ay pumunta sa pamilya ni Kyung-chul. Nagpanggap siyang ahente ng insurance upang malaman ang kinaroroonan ni Kyung-chul pero kahit ang mga magulang niya ay di rin alam kung nasaan siya. Galit pa nga ang ama niya dahil masamang anak daw si Kyung-chul. At nang palabas na si Soo-hyun ay nakilala niya ang anak ni Kyung-chul na siya namang nagturo kung saan nakatira ang ama niya. Wala si Kyung-chul sa mga oras na yon. Pero habang nagsisiyasat siya, ay nakita niya yung engagement ring nila kaya ngayon ay sigurado na siyang si Kyung-chul ang pumatay sa asawa niya. Si Kyung-chul naman ay naghahatid ng mga estudyante sa mga oras na yon. Pero ang di niya alam, may GPS sa pala yung van niya. Dahil sa haba ng biyahe ay inabutan ng gabi yung isang estudyante. Kaya dinala to ni Kyung-chul sa isang hardin. Takot na takot yung estudyante habang nakagapos. Sagad talaga sa buto ang kasamaan ni Kyung-chul at balak niya pang pagsamantalahan yung babae. Pero bago niya pa to tuluyang magawa ay nahinto siya nang may tumawag sa pangalan niya. Kaya agad siyang kumuha ng sandata upang puntahan kung sino man ito. At ito pala ay walang iba kundi si Soo-hyun. Nung una ay nang iinsulto pa si Kyung-chul. Punong-puno naman ng galit si Soo-hyun. Kaya nang magsimula na silang maglaban ay buong husay na ginulpi ni Soo-hyun si Kyung-chul hanggang sa tuluyan niya tong natalo. Gusto niya na sana tong patayin pero naalala niyang kailangan niya muna tong pahirapan. Kaya pinalunok niya dito yung capsule na GPS matapos ay binalian niya to at iniwang walang malay. Nang magising si Kyung-chul ay wala na si Soo-hyun pero iniwanan siya nito ng pera upang ipagamot ang sarili niya. Kaya nagtaka si Kyung-chul dahil kakaiba ang trip ni Soo-hyun. Agad kumuha ng kutsilyo at umalis si Kyung-chul habang nakasubaybay naman sa GPS si Soo-hyun. Pumara siya ng kotse upang makisakay. Huminto naman ng isang taxi upang pasakayin siya kahit na mayroon pa itong pasahero sa likuran. Pero dahil veterano si Kyung-chul ay napansin niyang hindi ito ang totoong driver ng taxi na sinasakyan nila. Lumalabas na hijacker pala ang mga ito.
Kaya agad silang binanata ni Kyung-chul at wala silang panama kahit dalawa pa sila. Hanggang sa nabangga yung kotse at tuluyang nakatakas si Kyung-chul. Napansin ni Soo-hyun sa GPS na huminto si Kyung-chul pero huli na ang lahat nang dumating siya. Dumiretso si Kyung-chul sa bayan upang magpagamot. Pero akala nung doktor ay player siya ng soccer kaya pinaalalahanan siya nitong mag-ingat. Dahil dito ay nagalit si Kyung-chul at sasaktan niya sana yung doktor. Buti na lang ay dumating yung magandang nurse. Natipuhan naman ni Kyung-chul yung nurse. Kaya nung kinagabihan din na yon ay inabangan to ni Kyung-chul sa storage room. Nilock ni Kyung-chul yung pinto at lumapit siya sa nurse. Pinilit niyang maghubad yung nurse at tinakot niya tong papatayin kapag hindi to sumunod. Kaya walang nagawa yung nurse kung di sumunod. At dahil nasa loob ng katawan ni Kyung-chul yung GPS ay narinig ni Soo-hyun ang nangyayari. Kaya nang tuluyan niya ng sasakahin ng palayan na matagal iningatan at inalagaan ng nurse at pakakantahin sana ito ng lupang hinirang ay biglang dumating ang KJ na si Soo-hyun. Muli na naman naglaban sina Kyung-chul at Soo-hyun. Talagang galit na galit si Soo-hyun kay Kyung-chul. At katulad nung una ay nanalo na naman ulit si Soo-hyun. Ani Soo-hyun kay Kyung-chul ay mararanasan niya ang lahat ng sakit na naranasan ni Joo-hyun matapos ay pinutol niya ang litid nito sa paa na talaga namang napakasakit. Pagkatapos ay muli niya na namang pinalaya si Kyung-chul. Kaya nagduda na si Kyung-chul kung paano siya nasusundan ni Soo-hyun. Wala naman siyang makitang GPS sa paligid niya dahil di niya alam na nasa katawan niya mismo to. Ngayon ay galit na si Kyung-chul dahil siya ang pinakamalupit na psychotic pero pakiramdam niya ay pinag-tripan lang siya ni Soo-hyun. Pumunta si Kyung-chul sa kaibigan niyang si Taiju, isang psychotic na kumakain ng tao. Naroon din ang asawa nitong si Sejong na isa ring psychotic at marahas na babae. Kinwestiyon ni Kyung-chul ang pagkain ng tao ni Taiju kaya na-offend si Taiju at tila nagalit ito. Pero nang magtaas ng boses si Kyung-chul at nagpaalala siya kay Taiju kung sino siya ay tila biglang nahimasmasan at natakot si Taiju. Habang nagpapahinga si Kyung-chul ay nilabas naman ni Taiju ang isang babae mula sa kulungan upang ihanda bilang pagkain kinabukasan. Pero nung oras na papatayin niya na yung babae ay bigla na lang huminto yung tugtog ng radyo niya kaya nilapitan niya muna to para ayusin. Pero pagbalik niya ay wala na yung babae at nakatayo na doon si Soo-hyun. Naramdaman ni Kyung-chul na may nangyayari kaya agad siyang bumangon upang makapaghanda. Tuluyan na ngang binalasan ni Soo-hyun si Taiju. Tinusok niya ng kutsilyo yung kamay nito sa lamesa at kinadinan niya rin to upang pahirapan. Pero nang puputulan niya na to ng kamay ay biglang dumating si Kyung-chul at binaril siya nito. Tumakbo si Soo-hyun palabas ng bahay upang makaiwas at tahimik siyang umakyat at dumaan sa bintana papasok. Nakakuha siya doon ng pwedeng gawing armas pero nakikita pala siya ni Sejong mula sa kabilang kwarto. Inatake siya nito mula sa likuran pero agad niya rin tong napatulog. Kasunod ay si Taiju naman ang umatake sa kanya at agad niya rin tong natalo at napatumba. At nang makita niyang parating na rin si Kyung-chul ay naghanda siya ng patibong dito kaya agad niya rin tong nadisarmahan at pinalo-palo niya to hanggang mawala ng malay. Matapos ay dinala niya to sa sasakyan upang dalhin sa pinakamalayong ospital. Dumalaw naman si Chief O kay Chief Jang upang sabihing alam niya ang ginagawa ni Soo-hyun at minungkahi niya kay Chief Jang na pahintuin na siya. Wala namang kamalay-malay si Soo-hyun na ang pagdala niya pala kay Kyung-chul sa ospital ang pinakamaling desisyon na nagawa niya. Dahil nang napag-usapan nila nung kasama niya ang tungkol sa GPS sa katawan ni Kyung-chul ay narinig pala to ni Kyung-chul na noon ay nagpapanggap lang na walang malay. Kaya nang muli siyang pinawalan ni Soo-hyun ay nagulat si Soo-hyun nang bigla siyang kausapin ni Kyung-chul. Ani Kyung-chul ay siya naman daw ngayon ang mangtitrip kay Soo-hyun. Agad pumunta si Kyung-chul sa drugstore at kumuha siya ng gamot na pangpadumi tapos ay agad niya tong ininom at pumunta siya sa public toilet. Pumasok rin doon ang isa pang lalaki kung saan pinatulog to ni Kyung-chul upang dito ilipat yung GPS niya. Kaya nang dumating doon si Soo-hyun ay wala na doon si Kyung-chul. Ngayon, di niya na alam ang dapat niyang gawin dahil di niya na alam ang kinaroroonan ni Kyung-chul. Noon din ay tinawagan ni Kyung-chul si Chief O upang sabihin na sasuko na daw siya kaya laking gulat ni Chief O sa narinig. Di na alam ni Soo-hyun kung anong dapat niyang gawin kaya naisipan niyang puntahan si Taiju sa ospital. Tinanong niya to kung saan maaring pumunta si Kyung-chul at ani Taiju ay sigurado daw na papatayin ni Kyung-chul ang pamilya niya tapos ay sasuko to upang di niya magantihan. Kaya agad niyang tinawagan si Chief Jang upang sabihan na mag-ingat dahil parating na si Kyung-chul. Tinawagan niya rin si Chief O para sabihang magpadala ng tulong sa bahay ni Chief Jang. Pero huli na ang lahat dahil nandun na si Kyung-chul. Mabilis nitong tinapos ang buhay ni Chief Jang at di inaasahang umuwi rin doon ang kapatid ni Joo-hyun na si Seon at sinunggaban din to ni Kyung-chul. Kaya nang makarating doon si Soo-hyun ay nandun na yung mga pulis at galit na galit sa kanya si Chief O dahil siya ang dahilan ng lahat ng ito.
Natagpuan na rin ang katawan ni Si-hyun na nakabalot sa banig at wala ng buhay. Muli ay tumawag na naman si Kyung-chul upang sabihin ang lugar kung saan siya susuko. Kaya nagmadali si Soo-hyun at nakipag-unahan siya sa mga pulis na hulihin si Kyung-chul. Nandun na sa lugar yung mga pulis. Maya-maya ay dumating na rin doon si Kyung-chul. Tumayo siya sa gitna ng kalsada upang ipakita ang pagsuko niya. Pero nang lalapit na yung mga pulis ay dumating si Soo-hyun at tagumpay niyang nakuha si Kyung-chul. Dinala siya ni Soo-hyun sa bahay niya. Ginapos siya ni Soo-hyun at sinumbat nito sa kanya ang lahat ng ginawa niya. Pero ani Kyung-chul, kahit daw patayin siya ni Soo-hyun ay siya pa rin ang panalo dahil naubos niya na ang lahat ng mahal sa buhay ni Soo-hyun samantalang siya ay isa lang na mapapatay ni Soo-hyun. Hindi rin daw siya nagsisisi at di rin siya natatakot mamatay. Kaya tinali ni Soo-hyun yung pinto sa bibig ni Kyung-chul at pag nabuksan to ay mapuputol ang ulo ni Kyung-chul. Tapos ay pinapunta niya ang mag-anak ni Kyung-chul at pinilit makapasok ng mga ito. Pilit silang pinapaalis ni Kyung-chul pero tuluyang nabuksan yung pinto kaya dito na natapos ang buhay ni Kyung-chul. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe at on mo na rin yung notification bell para updated ka sa iba pa nating movie recap. Maraming salamat po sa panonood.